The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair. Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Oy, magandang mainit ng umaga sa inyong lahat, mga kadobol. Kami po ay programang Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810 AM. Good morning po sa lahat. Good morning, Kuyang Ruel. Yes, good morning sa lahat ng Mukhang listeners bagong natin. gising ka, Kuyang Ruel. Oo nga eh. Alatado sa Ano, screen. bagong gising ba? Bagong gising. Oo. Okay. Masyadong mainit, di ako makatulog. Oo, sobra. Naitala pala nung Webes, 38.2. Oo nga eh. Pinakamataas na temperatura raw sa loob ng ilang dekada na rin. Oo. Ang naitala baka nung may Webes, ha? Maawa sa akin eh. Ano yan? Mag-donate ng aircon. Wala akong aircon sa bahay. Ayan. Yan mo, nandyan ng Sopitech. Wala pa pala ang Sopitech ng aircon. Oh, wala pa eh. Kaya Zoom. nga eh. O Diba? mga listeners, wala akong aircon. Bukas ang aking pinto. Okay, ano ngayon? April 20. Siyempre, April 20. Makakalimutan ba natin yan, Kuya Roel? Ano ba ang April 20? Mahalagang araw yan. Oo. Dahil Siyempre, ano? birthday ng aking mahal na anak na si Yeah. Sean Bakit Daniel. yung ibang anak mo ba mahal lang? Ito, mahal na lang. mahal. Oo, kasi lahat ng mga gamit ito, sobrang Mamahalin. mahal eh. Kaya mahal na mahal. Tapos sabi sa akin, Daddy, mahal yan eh, huwag mo nabili. Tapos lagi naman, pero ang ganda no, Daddy. Kukonsensyahin ka Oo, muna. kukonsensyahin ko muna, kayo mapapabili ka. birthday niya ngayon. Ayan. Happy birthday siya, ha? Meron siyang gig mamaya. Mamaya sa Sa Seascape. Mazu Seascape. Yan. Okay. 10:05 na po ng umaga sa mga nagmamadaling may lakad dyan ngayong Sabado ng umaga. Mamaya rin, Kuyang Rued, baka makausap natin si dating Congressman Egay Erice about dun sa pinail niyang certiorari o temporary restraining order dahil dito sa pinasok ng kontrata ng COMELEC na sa Miro. Nakita mo naman kung gaano kalaki. No, tripling araw sabi. 17.9 billion o almost 18 billion na kontrata para lang sa halalan sa midterm election. Samantalang for nagamit one day 17.9. Hindi parang ano yan eh, parang mga pagbibili ka ng mga product at 8,995. Hindi pa gawing 10 pesos eh, no? 17.9. Di ba kilo 18 eh? Di ba? 195, mga ganun, diba? 199. Kasi ano bang difference pag gano'n sa tingin? Kasi parang pag 200 medyo mahal na. Oo, diba? pag sinabi mong 195, baka okay Medyo, kasi nasa level pa na. di ba? Ayun ang technique pala doon sa yung marketing technique. strategy ron. Kaya 17.9, hindi naman ginawang 18 billion. Oy, related do sa ating makakausap mamaya, sa ating tanong sa bayan, pabor ba kayong makina ng muli ng Smartmatic ang gamitin ng COMELEC para dito sa eleksyon sa ating bansa? O totoo naman dahil nakakontrato pa pala hanggang midterm election, sakop pa na ng Smartmatic. May kontrata pa sila. Parang gano'n na sila pa rin dapat gumamit. No? Kaya lang, sabi mo nga, dinisqualify. Parang yung bidding, hindi siya disqualified siya mag-bid, di ba? pero nakita mo naman, nakarang Miyerkules, pinaboran sila ng Supreme Court na
inaalaw sila na binaliwala yung resolution ng COMELEC noong November 29, 2023 na din nagdi-disqualify dun sa Smartmatic. okay. Nagamit natin yan 2010 eh. 2010 natin nagamit yung election, presidential election at 2013, tapos naging 2016, tapos 2019, 2020. So, 5 eleksyon nagamit in natin. other words, medyo meron na siyang integrity dahil dire-diretsong gamit. Oo, although may mga alingas-ngas pa rin na something na May mga mga aberya. konti. Oo, pero Ang aberya naman, nasubukan pag talo ka, dinaya ka, pag panalo ka, masaya ka. okay, ang aming tanong sa bayan, siyempre, atid sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to, yung mga nagbabiyahe na nakamotor, ingat-ingat po. Kailangan natin lagi naka-helmet. Huwag yung porque may batas dyan. Para sa safety mo naman to Di ba? Maski na walang batas yan, kailangan mag-helmet kayo para pagka may nangyari o maaksidente, hindi mababagok ang ulo. Yan Tama. importante. O, alam mo ba sinong author nung safety helmet law? Sino? Si Bong Revilla, Senator Bong Revilla. Siya ang batas na nagawa niya na mag-helmet na. Which is tama naman. Pero hindi pa na rin niya sinusoli yung 124 million na pinasusoli ng Sandigan Bayan. Ibalik niya sa gobyerno. Yung 124 million doon sa PIDAP ba? Oo, sa PIDAP niya. Baka diba? wala siyang Ibalik niya. pera para masoli. Doble nga yung nakuha Di ba? Doble nga yung nakuha Kalahati lang pinababalik nakita doon sa yung desisyon kasi ng Sandigan Bayan sa kanya, 2-1 may isang dissenting opinion kumontra sa pag-acquit sa kanya. Pero yun nga, pinapalahanan lang Senador na yung 124 million balik mo na rin Balik na sa treasury na bukas na bukas. Kaya naman niya yan, isang parang lang yan. parang barya lang, no? Isang lang yan, isang teleserye lang niya yan, Kuya. Parang bilis no? 100 million. Sige, balik mo bukas. Parang ganun, no? Tayo 1,000. Bukas, mag-iipon pa, no? Hirapan pa, no? Oo, Anyway, basahin nga natin itong mga piling-piling balita, Kuya Ruel. Piling-piling ulo ng mga balita o headlines nitong nagdaang linggo. Awayang Marcos at Duterte, malabo na raw magkaayos matapos maglabas ng sama ng loob si First Lady Lisa Araneta Marcos na bad shot na sa kanya si Vice Presidente Sara Duterte. Mga multa nakuha sa mga nahuling e-bikes at iba pa. Pinaplanong ibalik ng MMDA, isang buwang moratorium inuutos ng Pangulong Bongbong Marcos. Nakikinig ba ng tito mo sa dinig ng taong bayan, Kuya Ruel? Okay. Di ba? Kailangan naman. Anyway, putulin mo natin itong mga piling-piling uli ng mga balita. Nasa linya na pala natin si dating Caloocan Congressman na Edgar Egay Erice. Naku, hot seat ngayon to siya. Medyo mainit din. Si Congressman Edgar Erice tungkol doon sa pinal niyang certiorari o file ng TRO dyan sa Supreme Court. Kusapin nga natin, Congressman Edgar Egay Erice, good morning po. Good morning po. Yes, good morning, Ricky Ruel. Opo. Kamusta na ho kayo? Gusto namin direkta ng sanong tanong, magkanong dahilan kaya kung bakit pinasok ng COMELEC ang Miro contract deal na yan na 17.9 billion? Hindi, nag-file ako ng certiorari. Opo. Alam mo, ba't ako na-involve dito? Yun ang importante. Baka sabihin, tao tayo ng Smartmatic. Okay. Iba yung gusto ng Smartmatic, iba yung gusto ko. Tama. Ang gusto ng Smartmatic, makasali sa bidding. Aha. Okay. Ako, sinasabi ko, dapat gamitin yung dati nating makina, hindi pa naman sira, sinasabi lang sira. Opo. Okay. So, ganito. Nag-file ako ng certiorari sa Supreme Court on 2 grounds. Bakit? Kasi ito ay violation ng Republic Act 9369, yung Election Automated Law. Yes. Maliwanag sa Automated Election Law, na dapat ang gamitin ay hindi prototype na sistema at makina. Yes. Anong ibig sabihin ng prototype? Ang ibig sabihin kung hindi pa nagagamit ng provider sa Pilipinas o sa ibang bansa sa isang national election. Yung Miro system, yung kanilang prenisinta na makina at sistema, hindi pa nila nagamit sa Pilipinas
o sa ibang bansa. Nalabag sa Ah, 9369. Di ba? Hindi pa nila bawal yun. Bawal Opo, yun. Yung base sa prototype. RA 9369. Kasi ang dahilan nun? Kasi kung Yes. gagamitin mo sa Pilipinas, hindi mo pa nasubok sa ibang bansa, ang ibig sabihin, gagawin mong guinea pig Yes, ng yes, Pilipinas. Guinea pig sa eleksyon. So yun, pinagbabawal, maliwanag yun. Opo. Itong ginawa nila, DRE, yung ballots, ipapasok Yes. mo sa makina. Di ba? Yes. Yan yung DRE. Yung isang sistema, yung OMR, Optical Mark Reader, yun naman yung parang pinipindot mo kung sino yung mga iboboto mo sa screen. Ganun Yes. yun. Ah. O, ginawa nila, kinombine nila yon. So yung combination na gano'n, hindi pa nila nagamit sa ibang eleksyon. Dito pa lang nila gagamitin sa Pilipinas. Kaya Which nga, is against the law. Yes. Which is against the law. Yes. Kita mo, yun yung isang reason. At pangalawa, dapat yung COMELEC, tinawag muna nila yung COMELEC Advisory Council. Yun yung nakalagay na procedure sa IRA 9369. No. Tawagin nila yung Advisory Council. Yung Sino ba Advisory bumubuo nun, Council, Kong? Maputol ko gagawa kayo. yan Sino ng bumubuo na recommendation. advisory council na yon? Marami yan. Iba-ibang grupo. Okay. So, pipirma sila, may recommendation sila, at base doon gagawa ng terms of reference ang COMELEC para sa bidding. Ang ginawa ng COMELEC, gumawa sila ng terms of reference, binigyan nila baliktad. Parang shortcut, Ito, shortcut. So yun yung pangalawa. Okay. Bakit ba ginagawa ito? May nakita akong napakalaking problema eh. Tingin ko, pinipilit ng COMELEC talaga yung Miro systems. At itong bidding na ito, talagang tailored bid for Miro. Oo nga eh. Bakit? Tingnan mo. Una, ito ang mangyayari. Sige Alam po. mo, nung 2016, ginamit natin Smartmatic machine. Yes. Yung BCM. Yes. Ayos naman, walang problema. Yes. Oh. Lease lang. Upa lang. Pero noong 2019, binili na natin. So, Yung mga atin na. makina na yan, 97,000 na makina, binili natin, refurbish, ginamit natin ng 2019 elections. Wala namang problema. Yes. Walang problema. Kasi sa world standard, pag may nagkaroon ng mga diferensya mga makina, at least 5%, okay pa yon. Pero itong makina na ginamit natin noong 2019, mga 1% lang. So Okay. within the So, world negligible. standard. Ngayon, nirepurpose uli yan, 2022 ginamit natin uli yan. Yo, presidential Ganun din, election. walang problema. Below the world standard. So, okay. After the 2022 elections, sinoli yan sa COMELEC Aha. sa Pilipinas ng Smartmatic. Dahil atin na yan eh. Binili Yes, na natin yes. yan. Yes. Pinagkagastosan natin ng bilyon yan. So, atin na yan. Pero bago sinoli, inisa-isa yan, in-inspeksyon. Pagkatapos, nung na-inspeksyon na lahat, sinabi ng COMELEC, the 97,000 machines are all in good working condition. Okay. Yeah. Ibig sabihin ng siya, oh. good working condition. Pwede Maayos kong gamitin. Oo. fit for another use. Di ba? Yes, Oo. yes. Ngayon, binigyan niya ng Smartmatic ng another 1-year warranty. Warranty para sa, halimbawa, 1 year, di ba? Dilipas. Pwede nila ipa-check uli. Pwede nilang ipa-repair kung nagkaroon ng diferensya. Libre, walang bayad. Aha. 1 year. So ngayon, ang nangyari, instead of using that for 2025 election, biglang naglabas ng resolution ang COMELEC Disqualifying. declaring the machines Aha. as unserviceable. Pagkatapos Hindi na nila pwedeng ilang buwan lang na sinabi nilang in good working condition, sinabi nila unserviceable na, hindi na pwede gamitin, luma na, may sira na, at wala nang spare parts. Yun ang sinabi nila. Di sa parang kung resolution. parang, bawi. Nagsinungaling sila ron. Bakit? Kasi, sinertify nila in good working condition. Kaya nga eh. Tapos pumasok sila sa panibagong bidding. Kung may sira, pwede ipagawa, libre. Tama. Oo. Tipid tayo ron. Pangatlo, Tipid. sabi tipid nila, tayo, 1 year. walang spare parts. Sabi nila, di ba? Pero kung babalikan mo yung pinirmahan ng Smartmatic at ng gobyerno ng Pilipinas, ng COMELEC na kontrata sa pagbili ng mga machine, nakalagay doon, hanggang 2025, obligated ang Smartmatic na mag-provide ng spare parts. Kaya ibig sabihin, yung makina na yan, nakadisenyo, na pwede pang gamitin hanggang 2025. So kung 2025, dapat silang ang makina pa rin ang gagamitin natin para sa midterm kung election. gagamitin natin yung makina na yan, Sa midterm election. siguro mga 6 to 8 billion. Lagay mo na yung Ang gagastusin. inflation.
6 to 8 billion. Tipid pa rin. Ayaw nila na gamitin yun kahit na po pwede pa. Bakit? Mayaman si Papa. Kaya ang ginawa nila, Sayang. ginawa nila, bigla na lang dinisqualify nila yung Smartmatic sa bidding. Kaya nga, Ha? Kong. Oo. Bakit nila dinisqualify? Nagpa-bidding sila for new machine. Dinisqualify nila yung Smartmatic kasi yung Smartmatic lang ang may kapabilidad para lumaban ng competition. Di ba? Yung kahit na ano pa ilabas nilang terms of reference, yung Smartmatic kaya. Pero siyempre, Smartmatic, ang gusto naman yan, sumali. Yes. Diba, oo. sumali para panibagong kontrata, malaki. Pero sa totoo lang, pwede namang gamitin yung luma. Pero, Di ba? Kong, ang naano ko lang, sabi, papasok siya sa panibagong kontrata ng Smartmatic, pero sakop pa sila ng warranty nung para gamitin yon. For what purpose Dapat nung... nga nung before ma-expire yung ngayon, expired na yung warranty. Pero dapat expired, instead of declaring it as serviceable, dapat pinagawa nila kung talaga may sira. Pero sa tingin ko, wala naman sira. Gusto lang nila talaga bumili to justify yung purchase ng bagong equipment. Alam mo, sa loob ng 5 automated election na nangyari sa Pilipinas, From mula 2010. 2010, hindi tayo gumagasta ng more than 6 billion. Pero itong kontrata ng Triple. COMELEC at ng Miro, 18 billion. Wala pa yung transmission, wala pa yung overseas. Oo, iba pa hong kontrata yon. 18 billion. At hindi pa sa atin yun, Kong, no? Parang rental lang Rental sa lang yun. So, pwede gamitin. Ang sinasabi nila, luma na, medyo para maayos. Hindi totoo lahat ng sinasabi nila na may sira na, may mga dotted lines na. Wala yan. Kasinungalingan yan. Oo, Totoo niyan, gusto nila i-justify ang pagbili ng bagong makina. Kaya nga, kita mo, ilan ang magbibid? Nagbid. Bumili ng bidding bidding document. documents, Dima. Nagbayad para bumili. 6. Anim. Ilan ang nagbid? Isa lang. Miro lang. Oo. Miro lang. Miro lang. Kaya makikita mo yung sequence of events talagang prepared na ng COMELEC yung Miro. Okay. Kung magtatanong prepared na nila. yung mirror ba yan, saan galing yan? Yung mirror. Yung Miro Korea. kasi, Korea. ang problema, yung Miro talagang may record dyan sa corruption. Aha. Kasi ganun? yung the US Department of Treasury, Aha. sinanction yung 3 officials ng elections ng Democratic Republic of Congo. Congo. Okay. Bakit? Ano sabi nila? Nagpayaman. Paano nagpayaman? Kasi foreign assets, yung mga dinideposito sa Amerika, Mhm. in-overprice yung Miro machines by $100 million. Ayan. Yan. At ang karaniwan na kliyente ng Miro, yung mga authoritarian government. Mga Banana Congo, Republic, sabi nyo nga. Banana Republic, Congo, Iraq, Russia, Nicaragua, na talagang parang authoritarian talaga, na walang makakagalaw. Pero ganun pa man, yung mga election watchdog, ano sabi? 49% ng mga machines na ginamit sa Congo nagkaroon ng diferensya. Ang world standard, 5%, di ba? 49%. Pagkatapos, ano pa sabi ng, ano nangyari sa Congo? Ang election June, na-postpone December. Bakit? Hindi na-deliver sa tamang panahon ng Miro yung mga makina. Pero ngayon, Kong, naka-deliver na kagad, tama yung sabi, parang tailor-made. May deliver na ngayon kagad ang Miro na mga makina raw ngayon. Wala pa. Wala pa ba? Gagawin pa lang. Ayon sa kontrata ng COMELEC, kinukuha namin pilit pero hindi pa binibigay sa amin yung kontrata. Magpe-present pa lang. Ito alam ko this week, magpe-present pa lang ng mga prototype. Pagkatapos magpa-manufacture ng 20, tapos sisigil na ng 15% nung kabuuang 18 billion. Ganun yung kontrata. Tapos sa Russia, 79% hindi gumana, nag-revert talaga, Kong, nag-revert sa manual voting. Manual voting. Dito ngayon, Miro, sino partner dito sa Pilipinas? Sino partner po? St. Timothy Construction. Construction nga Diyan nakabase yun sa Binondo yan yung Kong yung Miro, St. Gerard, mag-iisa yan
Yan yung may pinakamalaking nakuhang kontrata, bilyon-bilyon ng nakaraang administrasyon. Yes, oo. Pero wala silang experience sa election. Tama, Yun tama. ang partner. Ah. Sino bang kausap na pagka ikaw, mga Politiko. infrastructure, politiko, yan yung nakakatakot yan. Pangalawa, yung kanilang IT partner, wala ring First timer din. experience sa eleksyon. So, yung magpapatakbo ng eleksyon natin, kung yan na matutuloy, 2025, IT, walang experience. St. Timothy, walang experience. Yung Miro, walang experience sa Pilipinas. Okay. Kung sa tingin ko, hindi kaya maapektuhan tong certiorari nyo sa decision din ng Supreme Court doon sa Smartmatic. Kasi sabi nila, Hindi, nagpalakas yung aking, nagpalakas doon sa aking allegation. pero sir, Kung, decision na. pero nire-recognize pa rin ng COMELEC yung naging bidding nila, yung transaction nila sa Miro. Tama yun. Tama naman yun. Sabi ng Supreme Court, merong grave abuse of discretion. Ano Okay. ibig sabihin nun? Capricious, whimsical na paggamit ng kapangyarihan ng COMELEC. Capricious, Abuso. kaya bad faith eh. Di ba? May bad faith. Hindi totoong walang bad faith dahil capricious and whimsical. At ano yung reason nila? Kasi may prepared sila na kaya nga dinisqualify nila yung hindi dapat i-disqualify. Di ba? Aha. Ano yung nangyari? Pero- Ngayon, ngayon, sabi ng yun nga, sinabi ng Supreme Court, baka wala ng panahon, pero sa totoo lang, kung gagamitin yung luma, makakatipid na tayo ng 12 billion pesos, Malaki. 10 to 12 billion pesos, Mhm. isang buwan, 2 buwan, tapos na yan, i-refurbish, tapos na yan. Kaya yung Kong ha? Kayang-kaya yan. Aha. Walang kung So, dapat magbibidding na, di ba yan ang sinasabi ko? Kaya nga sabi ko, yung kung halimbawa na sasabihin ng Supreme Court na illegal yung paggamit ng mga machines na yon, may panahon pa anong gawin. Kaya nga humingi ako ng TRO para Kaya at kung least dapat malaman ng mga maestrado natin. Kasi sabi nila doon sa last decision yung last part, sabi, Ayun na nga. it's hard Pero, to route to ibig conduct sabihin, another kaya public nga- bidding would Oo nga, hindi. Pero seriously alam mo kasi disrupt. ang petition ng Smartmatic para sa sarili nila. Yung petition ko para sa bayan. Yung So- petition ko para i-declare nila na illegal yan. Kahit na, ibig sabihin, dahil kulang ng panahon. Halimbawa, granting for the sake of argument, kulang Okay. na yung panahon. Kahit na illegal, kahit na nagbabiolate ng batas, ituloy natin kahit na So, dahil dapat- lang sa kulang na panahon. Sino bang gumawa na yan? Sino bang gumawa ng ganyang sistema? Di ba, COMELEC? dapat timbangin ng Korte Suprema yung ganyang bagay, di ba? Kung Hindi, pero ako nga, kaya nga, kung mangyayari yan, I am contemplating on filing an impeachment complaint against the chairman and the commissioners of the Commission on Elections. So, On the itutuloy grounds nyo yan, of ha? in the grounds of culpable violation of the Constitution. Oo, malinaw na malinaw yan, Kong Egay, di ba? Kasi kung nasa kongreso lang kayo, di ba? May isang individual tapos i-sponsoran nyo lang yung impeachment, tuloy-tuloy na yan, di ba? Pero, Hindi, pwede naman ako mag-file. Opo, I just tas- have to get one legislator to yes, endorse it. oo nga po. Oo. So, sa tingin nyo, may panahon pa para dapat umaksyon kagad ng Korte Suprema din sa Yes. petition nyo na yan. Dapat po. Dapat lang. Anyway, there will be hearings sa I will write the Committee on Suffrage, I will write the Senate, the Joint Congressional Committee on Committee, Automation about this para tingnan nilang mabuti itong Dating miyembro kayo niyan, di ba, Kong di ba? yan, matagal. Kabisadong for yan, di ba? 9 years, for 9 years, so both of the committees. Kaya nga tayo na-imbita na resource person dyan. Kaya ako nalaman lahat yan. Alam mo, 2 weeks ko na kong tiyatala yan Kong nakausap ko nga si COMELEC Chairperson Attorney Rex Laudianco at pinipilit pa rin niya talaga na hindi na raw talaga pwedeng gamitin mga bulok na raw ang makina ng Smartmatic at Bakit nila sinertify? Hindi naman tayo nag-certify. Sila nag-certify na in good working condition. kahit anong Bakit klaseng sinabi nila na raw refurbished at upgraded, hindi na raw pwede raw, At saka sabi niya. yung time ng pagbawi nila. Bakit within nga ilang nila ano, sinertify di ba, na ilang in months good working condition? At bakit nila sinabi na walang spare parts kung meron naman? So naglaban bawi sila dun sa desisyon na yan. Yun. Ayun. Hindi, talagang maliwanag yun.
maliwanag na maliwanag para sa akin na gusto nila mag-purchase. Mhm. Ang hindi nila iniisip na yung 10-12 bilyong piso, napakalaking bagay. yan Oo, para sa malaking atin. bagay Isang- po. Ang isang laki-laki ng mahirap utang na ng Pilipinas bansa. Ang utang natin ay lumalaki buwan-buwan ng mahigit 100 bilyong piso. Ha? Ganun ba? Buwan-buwan. 100 billion pesos. Pesos? Buwan-buwan ang inaalak ng ating utang. Tapos gagastos ng Pumunta ka dyan sa NKTI. Aha. Madaling araw. Aha. Ang daming nakapila para Oo nga po, magpa-dialysis. oo nga po, oo nga po. Tapos, ibig sabihin, sabi ni President Marcos, hindi yata nakikinig yung COMELEC. Sabi ni President Marcos, sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Oo nga. Pero hindi sila nakikinig. Winawaldas nila. Kaya nga ulitin ko ulit ang tanong ko sa inyo, Kong. So magkanong dahilan sa tingin nyo kung bakit pinasok pa rin ng COMELEC ang transaksyon sa Miro? So, yan o. Yan ang, hindi natin bibitawan to for the Tama, sake tama. of, alam mo, napakasagrado na eleksyon, hindi dapat to ginagawang hanap buhay. Tama po. Prime and foremost dito, yung maayos naman yung mga eleksyon na naganap na nakaraan. Automation is the best thing that ever happened to our elections. Why? I can truly say that because since 1975, I'm participating in all Philippine elections. 1975, 15 years old ako. Yun ang pinaka-honest and orderly na eleksyon na napasok ko. Mhm. Tumakbo akong KB chairman, 15 years old ako, taasal na ng kamay. Bano Pagkatapos ng eleksyon, kamayan pa, nagtulungan pa. Mhm. Tama. So dapat talagang timbangin na to at desisyon na umaga. Oh, para 'di ba? Para sa bayan to eh. Para sa bayan din naman to 12 point something million ang matitipid. Okay, maraming salamat, Kong. Anything baka may gusto pa kayong sabihin? Ayun naman, yun na lang po. Palagay ko po, pag-aralan natin mabuti, huwag tayong pumikit dito. We should not turn a blind eye dahil ito ay robbery in progress. Yeah, Robby rin, bro. Kasama nyo kami dyan sa laban na yan, Kong Egay, ha? Maraming salamat sa bigay yung panahon sa amin. Salamat po. Okay, yan po si dating Caloocan Congressman Edgar Egay Rice. Matindi yung laban niya, Kuya Ruel, ha? Pag sumali siya sa eleksyon, sigurado talo siya. Kalaban niya, COMELEC. Di ba? Pinakamahirap yata ang laban niya yung COMELEC ang kalaban mo. Magugulat ka, prototype pala yun. Oo. Pag prototype, hindi pwedeng isabak pa kasi hindi pa nasusubukan. Subukan. Dapat subok na. Kasi Subok na, base na rin sa automation law, itong na RA 9369, dapat ang gagamitin na makina, yung nasubukan na sa ibang bansa. Oh. At Pero saka, itong mga makina, binili natin. So, atin yan. Oo. Yung isa, irarentahan mo Rentahan lang. lang yun sa 7. So, pagkatapos susuli mo na yun. parang Lumipad mas na yun. okay mas okay yung bumili ka kaysa magrenta ka, di ba? Oo. Bumili ka ng bahay kaysa At saka magrenta nabili ka. mo na yan Ba't tayo mo gamitin, di ba? Kaya ka pala bibili nga. Oo nga Okay, sa oras na 10:30 ng umaga. Naku, ang haba ng pinag-usapan natin. Wag ko kayong alis, magbabalik kami. Babasahin namin yung mga komento. Oo nga. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby. Dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Cha-Chahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m.
Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Kayo't kabayo. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, ang init ng talakayan natin. Kailangan mo na magpalamig. Gumamit kayo ng Sopitec Appliances. Yan. Quality beyond limitations. Kita mo, sa sobrang init, alam mo, mga electric fan yan, durable, tsaka malamig ang hangin. Yung iba, mabagal, di ba? Sa kanya maganda yung mga blades niya. Merong 5 blades, merong 3. Depende yan sa dami ng blades. Yung lamig ng hangin. Yan po ang Sopitec Appliances. Sa oras na 10:34 na po ng umaga. Okay, Kuya Rued, yung e-bike mabawait ang Tito Bongbong mo ay mga binigyan niyang moratorium muna na wag mo nang magano na Bumuhuli ka agad. Manghuli. Pero bawal pa rin dumaan. Pero bawal pa rin sa lang. mga main roads kasi delikado talaga. Okay, pero pag nakasuot kayo ng BTS, no? Okay. Yeah. 10:34 na po ng umaga ang oras natin sa inyo ng BTS. Blue Top Search. 100% cotton ni Eggy Ben. Sabihin nyo lang, meron ho kayong Blue Top BTS search. Gugulat yan dahil talagang 100% cotton, walang daya. Tsaka malamig sa katawan. Katawan, yan. Okay. Kaya Roel, yun nga, dinggit natin, no? Yung mga e-bike, no? Moratorium. Malaking to. Kasi bila na lang mag-impose, wala kang sasakyan. May problema nga yung mass transport natin, di ba? May diferensya yung ngayon, strike yan, tagumpay nga yung strike din. May problema pa dun sa sa PUB modernization at malaking multa nga yung mga kolorum daw tatargetin na ni DIG Secretary Benhur Abalos 1 million ang multa. Impounded ka na 1 million pa. Imbis na targetin mo yung kolorum, gawin mo legal. Kasi may problema nga sa transport system, mass transport system. Bakit ba ganun nga? I-check mo mabuti. Okay to, pwedeng maganda na maayos namin yung, diba? Para sa mamayan. Diba? Wala ka sa masakyan. Na, delikado na. Kung okay naman, instead na pahirapan mo sa registration, illegal mo. Kaya counterproductive kasi itong mga panukala, di ba? Kasi nga wala, anong gusto niya? Bumili sa sasakyan, nagkanda-traffic naman libo niya. lahat ng diba? kalorum, di gawin mo legal pa. Simple lang, magandang suggestion. Simple lang di ba? I-check mo mabuti. Okay, safe, di ba? Maganda pa bang condition? Ayos na. Okay, di ba? Magbabayad pa sa kita pa gobyerno. Tapos itong mga e-bike, kasi minsan sila rin may kasalanan. Sobra silang abuso. Kung saan-saan pumaparada. Tapos wala. I-rehistro sila. Turo mo, pagka hindi sila nakapasa, edi wag mo bigyan ng... Hindi sila pwede. Wag mo diba? bigyan lisensya. Simple lang naman pala. Simple Don't make it complicated. Hindi, kasi karamihan counterproductive yung nangyayari, di ba? Na mga pulisiya, no? Na katulad bilangan na magpapataw ng PUP modernization, may problema nga tayo sa mass transport system,
Mabuti na ngayon, Kuyang Ruel, libre pala mga solo parent tsaka mga senior ba? Solo parent lang pala sa LRT 2 tsaka MRT. Yung LRT 1 kasi private, libre rin sumakay ngayon. Pagka Mga solo solo parent, oo. Hindi sabihin mo, solo parent ako, bakit? Mag-isa nga lang ako eh. Diba? Pwede ako. libre yun. From 5 to 7 ng hapon. At kanina, 7 to 9. Yan. Hindi natin natapos sa ating mga Alin? mga headlines. Hindi nga natin nabanggit mga iba pa mga sponsorship natin. Pinasok kasi kagad si Egay. O nga pa lang, King's Herbal supplement King's Herbal capsule. Mabibili nyo pa rin yan sa Mercury Drug. Napakagandang mabisang pangpalakas ng immune system. 34 extracts yan ng mga herbal. So, yan po ang King's vegetables Herbal and fruits. Supreme Yan. Capsule. Hindi natin natuloy ang pagbabasa. Ano na lang natin? I-play mo na lang, Ariel. Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, yan. King's Herbal Supreme Capsule. Anyway, marami pa tayo. Basahin nga natin, Kuyang Ruel, ang ating tanong sa ating tanong na payag ba ang gamitin uli? Pwede pa naman daw gamitin, di ba? Sabi ni Kong Egay Erice, ang mga makina ayusin lang at makakatipid pa. Ito yung mga reaksyon ng ating mga suking tagapakinig at tagapanood sa Double R sa Radyo Bandido. Okay, sandali lang Sa live ko yung Ruel na ano ba? Mabagat lang natin. Sabi ni Jason Abulencia, Masantos Kabawasan, Pilipinas. Kay Romela Kayabyab, good morning Kabandido, at kay Sunga Mary Rose, good morning. Kay Lourdes Alcantara, good morning po. Kay Merlinda Abulencia, good morning ka DZRJ. Sabi nga niya Merlinda Abulencia, sinagot na ni Chairman Garcia, dapat naghaharap-harapan sila para magdepensahan. Okay. Pero hindi, sasagutin ni Chairman Garcia, ni George Garcia, ni Boy George yung tawag doon. Doon sa Supreme Court kasi malinaw na malinaw. Usually ang sagutan dyan talagang papers di ba? Proof. At may sabi niya, may conduct na hearing daw. Pero alam ko, ano yan depende yan sa Supreme Court, no? Hindi ko mabasa yung ibang komento. Kaya sabi ni ko. Jason Abulencia, di mo na alam kung sino o ano ang tama sa magkabilang panig. Simple lang. Bakit gumastos? Ito, nagrenta lang 18 billion gagastusin. Yung isa, wala pang 6 billion, 5 eleksyon na ginawa. 6 billion. Ano yung tama ron? Di nakatipid ka, di ba? Di ba, sabi nga, kung upa ka, bawal magwaldas. Upa ka, diba? Gumagastos ka ng ganito, ibis na umupa ka, bumili ka na lang ng sarili. Upa ka ng bahay. Opisina. Ang upa mo, 50,000. Di bumili ka na lang, tapos yung 50,000 ihuhulog mo, by that time, mapupunta na sa'yo. Di ba? Parang rent to own, di ba? Yung mga ganon, usually, ganon eto, hindi narenta dahil makakatipid daw ayon kay Tony Rex Laudianco dahil hindi na daw tayo magbabayad ng storage facility. Magkano lang naman storage facility? Sabihin natin 10 million o 1 million kada buwan. Diba? Ang laking diferensya pa rin kung 18 billion ang ginastos. Hindi, pag natapos na yung collection, pamigay na. Hindi, sabi nga niya Tony Rex Laudianco, yung mga makina raw. Diba, rental yun, babalik mo din naman Sabi nga ni Atty. Rex Laudianco, pwede daw gamitin sa mga test paper daw sa mga school na lang yung makina ng Smartmatic. Pa rin. Anyway, 10:41 na po ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng Taube, the overall vanity for colored hair. Hindi ko mabasa ko yung Ruel ng mga mga mabagal ng internet natin. Baka yun sa iyo. Ang sabi nga ni Merlinda Abulencia, kasi po may mga kasama doon o may inclusive pa, kaya mas mahal sa Miro. Pero ma'am, yung Miro is more lang siya, o system operation lang. Hindi pa kasama yung mga transmission. Hindi pa kasama. Lahat hindi kasama. So pagka dinagdag mo yun, more than. Di ba? Hindi, pinabibiding pa rin nila yun. Pero still, siyempre,
alam mo naman tayo dito freedom di ba? So di doon sila sa Supreme Court di ba, argue kung sino yung paboran. Pero Kailangan tama din naman sinabi magdesisyon ni ng Supreme Court, Congressman Egay Erisen na sandali, since wala ka ng time pag-bid, wag na. Maski na mali ito, di ba? Yun nga, sabi ano bang yung legality o yung kasi ang desisyon ng Supreme Court do sa Smartmatic, okay, pasalihin sila pero sa susunod pa raw na eleksyon. Dahil daw baka ma-disrupt ang halalan. Pero may nilabag Kaya nga sabi ko baka ang worst dito baka mabasura yung petition ni Kong Irise kasi nga base doon sa desisyon sa resolution doon sa Smartmatic versus Comelec sabi however it will be disrupt the preparation of midterm election, di ba? Pero sabi ni Congressman Irise kayang-kaya naman kung i-report lang. Wala pang 2 buwan na magagawa na raw yan. Actually, totoo yun. Totoo ba yan? Tayo naman is more on kung ano yung interest ng makakabuti sa Pilipino. Kaya dapat timbangin nga ng mga maestrado ng Korte Suprema. Yung usapin dyan, sila nga yung mag-i-interpret ng batas, legalidad, di ba? Ano ba, disruption ng election? Kung may mali pa, kung di ba? rule of law. Di ba? Kung rule of law. Siyempre, rule of law lagi. Yan, tamang pwedeng anak ko yan. Pero, bakit yung chairman dun sa Binondo, si Chairman Digching, may sariling batas din yun ganun ba? Nang gulpe ng isang motorista ron Si ginulpe, di ba? Nagreklamo. Nagreklamo. Ito Bakit nagulpe? Bakit nang gulpe? Ang nagreklamo si Jomel Solis, isang negosyante, at ang layo pa nito hindi taga rito to, taga Rizal yung complainant na si Jomel Solis. Di ba nagbusina lang do sa barangay niya. Paano nakaharang yata siya. Di ba? Ang ginawa niya, pinagulpi niya. At kasama na rin siya. Yung mga bad sign. Base nga doon sa report ni Colonel Mupas, ang hepe ng Station 11, at large si Chairman Dick Ching na sabihin. Pero yung tatlong gulpe na mga pobre lang, isa driver, isa tricycle driver, isa tanod, under custody, nahuli ng pulis. Pero sabi sa akin nahuli yan pero pinakawalan lang. Bakit naman? Kasi parang nagsabi na medyo nahihirap ang huminga. So, for humanitarian reason, pinakawalan. Magandang alibay pala yung arestuin mo ko, inihigaw ako Hindi, usually ang SOP dyan, okay, hindi mo naman alam kung totoo. Pwede naman ako na, pag nahuli ako, kunwari, di ba? Okay, sige, pasamahan mo ng pulis, dalhin sa hospital. Ganun dapat. Tapos? Di ipa-check up kung totoo hindi. Tapos ibalik ulit sa presinto para ituloy ang ang investigasyon. May nagsabi sabi. Kala ko, tapos pwede naman siya dumerel sa Creative Nails Salon. 15 minutes na lang, mag-o-open na mo yan. Baka siguro ang Creative Nails Salon. Diyan yun yan sa Scout Alcaraz. Pwede kayo tumawag for appointment sa 0927-395-1110. Yan. Creative Nails Salon. Diyan sa Banawe, Quezon City yan. Ayun nga, dapat tsaka siya dalhin sa presinto. Pagtawas ng dalhin sa hospital. Actually kasi, ang pagka-inaresto sa tao ko yung Ruel, talagang dinadaan sa hospital yan. For medical check-up. Para pakita na wala nangyari sa kanya, maayos ang kondisyon niya. Bago siya ikulong o ano man doon sa Kasi pero ba't na nangyari ba? Pinakawalan kagad Pero kasi sabi nahirapang huminga pag hinuli na tayo ganun din gawin natin. Hindi ako. Pero itong chairman na to, paging ombudsman tsaka DLG at tsaka Manila Barangay Bureau ano raw to, abusado raw tong Dick Ching daw na to Yan ba? Di ba? At ilang taon na ba to si Dick Ching? Nasa legal age at large ano yung trabaho niya, hindi niya magagampanan. Si Kagawa na lang ang maging chair. At large di ba? Wala ayan yan si Dick Ching daw yan, ang chairman ng Barangay 290 dyan sa may Binondo.
na at Dars dahil sa panggugulpi sa isang negosyante na si Jomel Solis, no? Nangyari pala 'to noong April 10, Kuyang Roel, ha? At kinasuhan siya ng unjust vexation at physical injury na labag sa revised penal code. So, bukas naman ang ating programa sa panig ni Chairman Dick Ching. Ano gusto niya sabihin, di ba? Paliwanag siya. Ang hirap ng pangalan niya, Dick. Parang Dick Gordon. Yung itlog daw talagang lumiliit daw eh. Oo, yun nga yung mga reklamo dahil sa itlog yun, no? Dahil sa global warming sobrang init, naapektuhan yung itlog. Ayun. Oo nga, nabasa ko nga rin yun eh. Di ba? Dahil sa init panahon, lumiliit ang itlog. Sabi. Naapektado nga yung kaya nagkaroon ng pagbagsak ng production ng itlog. Ngayon kapatid ko, yung bayo ko, titinda rin ng itlog. Tanong ko nga, lumiliit ba ang itlog mo? Oo, hindi. At saka, yung nagtinda ng itlog ng balot, di ba? Ngayon, nag-top notcher sa ano? O, di ba? Congratulations. Congratulations. Si Camille ba yun? Sa PNPA. Di ba? Itong commencement exercise kahapon, nagtapos, at saka nagsiserox lang yun. Siserox siya. Parang ngayon naging sideline niya para makapag-aral sa Batangas State University. Tapos nag-PNPA. Yes, diba? Top 1 babae. Walang naging hindrance sa kanya. Sabi nga sa hindi makuha raw, ang kanyang, masungkit ang kanyang ambisyon. Hindi daw hadlang sa kahirapan yung pagiging mahirap. Pero katakot eh. Bakit? Unti-unti na tayong sinasakop. Biro mo, merong 1,500 Chinese national nakakuha ng student visa. Ano pag-aaralan nila? Bureau of Immigration, mag-imbisa sa posibleng pagsasangkot ng mga ito sa mga sindikato. Di ba? Hindi na tayo, dumadami na rin. Nag-aaral din sila? Oo. Nag-aaral din sila? Ano kaya pinag-aaralan nila? Di ba? Kasi nabigyan ng student visa. Ano kaya pag-aaral? Karamihan na nag-aaral lang dito, mga karamihan, alam ko, Koreana, Jordanian, yung mga taga-Arab. Pero to Chinese. Pero ngayon, nagigpit na yung mga schools eh. Kasi parang lumalabas, parang nabayaran lang, di ba? So talagang nagigpit na. Kasi iba, pagbayad, minsan hindi mo pumapasok. Hindi mo alam, di ba? Tama. Okay. Anyway, sa iba pang balita, alam mo bang, Kuya Ruel, sa ano pala, dyan sa UK, yung mga lahat ng pinanganak noong 2009. So, ilang taon na sila ngayon? 15 anyos ba? 15 anyos. 15 anyos na kayo. Bawal na kayong bumili ng sigarilyo. Ganun na? Ban na, sa UK, bawal na bumili ng sigarilyo. Basta mga pinanganak noong 2009, tumuntong ng 15 years old. Bawal ng pagbentahan ng sigarilyo. Tayo, dito yung vape natin. Kasi dami na rin nagreklamo dahil nagkakaroon ng problema sa lungs. Diba? Talaga may epekto rin pala talaga ang vape no? Kasi ano siya, chemical eh. Hindi siya talaga natural na dried na leaves. Diba? Hindi mo alam kung anong chemical yun. Yung liquid, nagiging usok eh. Diba? Tapos yung may mga flavor pa nga yan. Sarap nga pa. Yan eh. May strawberry, may grapes pa eh. No? Pero kinikonsider na health hazard pa rin yan. Health hazard. Parang marami na ring pasyente ang lung center. Kaya kailangan disseminate ang information na kung gaano ka-hazardous ang chemical na nilalagay doon sa vape. Tama. May sabi daw yung mga binanggit ni Kong Egay Erize na kasama ng Miro system, no? Yung mga like yung binanggit niya na Saint Anthony, tsaka yung Saint Anthony, nakabasa yan sa Binondo eh. Yung isang alias na may albino eh. Albino yung sakit sa balat yun eh. Hindi, albino is isang isang parang albino pala yun. Albino. Isang klaseng snake. Pero yung albino naman, yung may sakit sa balat ba yun, di ba? Ito raw, yung tao na to, na Chinese na to, na ang lakas daw sa Supreme Court, nagmamalaki na kaya raw nilang baliktarin yung desisyon ng Supreme Court na yan. Na kaya nilang, kasi apil ang Korte Suprema sa Korte Suprema ang committee, kaya raw, para raw magpatuloy pa rin. Puhunan lang pala ng mga negotiator ng Miro, tawag dito kasi ayan yung St. Anthony parang ano lang eh, parang siya siya yung taga pondo. 5 billion lang
paano may operate nila yung makina kung 5 billion lang ang puhunan? Tsaka di ba makita mo yung Miro system, Kuya Ruel, hindi nga marunong mag-English eh. Paano mag-communicate yun? Wala pang translation? Meron nga, pero dapat marunong mag-English. Pero mahirapan, mahanap ka pa ng translator. Siyempre, iba pa ba sasabihin, pwede na ba dayain yan? Pwede na. Diba? So, may mga komplikado talaga dyan sa usapin na yan. At tayo, Kuya Ruel, ang una naglabas yan ng issue na yan. Yung Miro system na yan. At itong sa Smartmatic. At ang Comelec na dapat talaga pag-aralan na mabuti ng habang may panahon pa kasi ang midterm election, May. Ang filing ng candidacy sa October na. Meron pang 1 year, di ba? O 12 Tama. months is enough, di ba? Yan, Oy, good morning siyempre sa ating paboritong mayora ng Kalumpit. Wala nang iba. Hindi si Mayora. Lem Faustino. Ayan. At re-elected yan si Mayora, di ba? Aha. At saka Second term niya. Talaga marami siyang mga ginagawa. Mga At may projects. plano kayo, mga kuya mo dyan, Kuya Ruel, di ba? Para sa mga 800 beneficiaries, women and children. Oo. Siyempre, kasama namin dito ang Philippine National Red Cross at saka Philippine Cancer Society. Siyempre, yan yung Listrados NCR 90. Oy, sandali, batiin ko pala ng happy birthday yung aking dalawang kuya. Sige. Si Kuya Gerardo Salcedo at si Kuya Ariel Daras. At siyempre, yung aking naging classmate, si Jacqueline Yap Villamora. Happy birthday po. Birthday ba nila? Okay, siyempre si Sianso. Happy birthday ulit, Sianso. Sana maramdaman namin ang iyong kaarawan. Okay, Kuya Ruel. Nabasa mo ba yung iba? Hindi ko kasi magbukas tong ang aking ang page sa atin, hindi ko mabuksan. Nabasa mo ba yung ibang mga mensahe? Baka pwede mo mabasa. Sabi nga dito ni Cornelio Vicente, sa okay ating lang kahit page, basta page. Walang dayaan. Yan. Okay. Sabi nga dito ni Rex Samson, pabor po para mas mapabilis ang dayaan sa dating eleksyon. Kahit sino ang manalo, magnanakaw pa din ang mga joke. May mga issue na sa Smartmatic dapat iba naman. Ito sabi ni Frederick Franco, sa palagay ko hindi na dapat pagkatiwalaan Smartmatic dahil sa dami ng kanilang hinalang issue sa kanila. Too many allegations erode public confidence to them. Sabi naman ni Choi Bueta, yung mga issues sa Smartmatic dapat malinawagan muna. Totoo ba o fake news? Sabi ni Les Banal, hindi po. Iba na lang gamitin. Dami kasing issue. Yan. Ito kay Joseph Enriquez, hindi dapat humarap ng ibang service provider. Ang dapat credible ang proven ang performance to assure honest election results. Yan. Tapos sabi ni Roel Kayabyab, hindi po, mas maganda yung ngayong kinuha ng Comelec ayon sa paliwanag ni Chairman Garcia. Ito kay Ray Calapardo, may mga issue na dapat ayusin at iklaro sa taong bayan para manatili ang kredibilidad ng isang halalan at kung mga ito ay hindi may ayos, dapat hindi na Smartmatic ang gagamitin. Tapos sabi ni Ron Tumbaga, ang ating top listener, hindi po, parang monopoly na yan ng Smartmatic at saka hindi po issue ng Smartmatic yan. Issue po yung kasamaan ng sistemang kapitalismo yan. Sabi pala yun. Okay. Marami nga. Ang dami rin ng mga ibang... pasensya na po at siyempre limited lang po oras natin, hindi natin mabasa. Pero yan po, wala tayong sinasabing mali o tama. Basta opinion kung ano sa tingin nyo, nirespeto namin. Yeah. Sa oras sa 10:55, ikaw Kuya Ruel, sa tingin mo ba Smartmatic pa rin sa tingin mo dapat gamitin base dun sa paliwanag ni Kong Erice na para sa midterm election? Di sa akin naman di ba, kagaya kay Miro, di ba meron siyang mga kaso rin, di ba? Sa Congo, tapos hindi pa rin siya from prototype. No. Ang Smartmatic naman, ganoon naman talaga kahit pag natalo ka, pangit yung sistema. Mali. Pag manalo ka, okay lang. So, talagang kailangan sinasabi nga ni Cornelio Vicente. Sabi niya? Kahit anong provider pa yan, dapat honest, may integrity ang sistema. Ngayon, regarding naman doon sa ating gagastusin, pareho naman di ba?
Smartmatic may problema. Miro sa ibang bansa, proven. Maski na na-explain. In-explain sa'yo, wala naman pinapakita ng ano. Di ba? Parang, ito nasira ito eh. Kailangan mong pakita sa akin, may proof na hindi talaga sila nagkamali doon sa Congo, hindi rin sila nagkamali sa Smartmatic, hindi rin nagkamali sa mga yung mga problema nila. Eh, ang laki na matitipid natin. Tama. Diba? Okay. Sa ganang akin naman, Kuya Red, sabi nga, the law is law. The law is harsh, but it's the law. Kung ayun yung nasa batas na ang Miro dumabag sa batas dahil nga hindi nasunod yung mga lahat ng proseso na yun, tsaka yun nga sinasabi ni Kong kay Rizek magiging guinea pig bago pa lang. Isang tabi na yun yung Miro deal na yung comic na yan. Ipatupad kung ano yung dapat, kasi nasubukan na to yung reading smart mo. Although talagang may raming hindi naman, may mga bagay na parang sinasabi 1% lang yung problema sa Smartmatic. Nasubukan na di mga eleksyon di ba? Mula pa sa 2010 hanggang ngayon di ba? Tsaka bukod doon talagang wala kang perang gobyerno, makakatipid pa tayo. Na ito 18 billion kumpara sa 6 billion. Something sabihin na nga niya 8 billion yung ma-repurpose. Nakatipid pa rin tayo ng 10 billion, di ba? Saan ng palaking pera ho yan? So dapat isipin din yan. Yan, timbangin nga dapat ng Korte Suprema ang usapin tungkol dyan. Manig sana ang rule of law. At saka manig sana yung interest ng mga Pilipino. Yan, okay. Siyempre, wala na tayong budget, wala na tayong makain eh. Okay. Tama yan, Kuya Red. Anyway, Kuya Red, sa oras na 10:58, magpaalam ka na dahil ang susunod na ang Tolmac Servisyo. Ayun. Okay. Sa lahat ng mga walang sawang nakikinig sa amin, thank you siyempre. At saka siyempre, happy birthday sa aking mahal na mahal. Mahal na mahal yan, ha? Mahal na mahal na mahal. Isa, iba, mahal na mahal yan. Mahal na. Okay, maraming po salamat sa pakikinig at panonood nyo sa amin sa Radyo Bandido. Hindi pa tayo pupulong, Kuya Ruel. Sa tatlong winner ng 100 pesos load. Okay, basahin ko na to. Habol-habol tayo. Okay, ang unang nanalo si Aliana Diaz, 100 pesos load. Si Delbert T. At ang pangatlo, 100 pesos to si Rene Ruel. Hindi, Rene Pran. Yan. So, ano siya? Load. Load o Gcash. Ayan, pwede na ibigay. Okay, maraming po salamat. Sana samahan niyo kami sa susunod na Sabado sa ganitong oras, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Okay, maraming salamat. Bye-bye. Happy weekend. Hi, Binis. Good morning. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitec Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.